Sa Pilipinas, may mga negosyo na hindi kailangang habulin ang customer dahil ang customer mismo ang kusang lumalapit para magpagas, bumili ng pagkain, magbayad ng bills, mag-aral, magpagamot o magpagawa ng bahay. Kaya naman patuloy silang yumayaman. Sino ang nagmamay-ari sa mga ito? Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 negosyo na pinakamalakas kumita sa iba't ibang industriya. Gas stations. Petron. Ang Petron ay mayroong mahigit 2,400 gas stations sa buong Pilipinas. Sila ang tanging oil company sa bansa na may sariling refinery sa Bataan na nagluluto ng krudo upang gawing ready-to-use oil. Nitong 2025, nagtala sila ng record-breaking net income na mahigit 15.6 billion pesos. Dati itong pagmamay-ari ng gobyerno, ngunit ngayon ay bahagi na ang Petron ng San Miguel Corporation sa ilalim ng pamumuno ni Ramon Ang. Mayroon din itong LPG brands na Petron Gasul at Fiesta Gas na may hawak ng 25.5% market share ng LPG at mayroong mahigit 14,700 outlets at retailers sa buong Pilipinas. Mayroon din silang convenience store na treats sa kanilang gas stations. Umabot na rin ito sa Malaysia at mayroon silang 800 gas stations at sariling oil refinery doon. Dinala rin nila sa Malaysia ang Treats Convenience Store at Petron Gasul LPG. Pangalawa sa Petron, ang Shell Philippines at pangatlo naman ang Uni Oil. Small grocery. Dali Everyday Grocery. Dali, ang pambansang budget grocery ngayon na mayroon ng mahigit 1,000 stores sa Pilipinas na lahat ay nasa Luzon pa lang. Nagbukas ang unang store nito noong February 2020 sa Santa Rosa, Laguna. Itinatag ito ng grupo ng mga negosyante mula sa Switzerland na dating mga boss at empleyado sa Aldi na pasimuno at nangungunang hard discount store chain sa mundo na mayroong halos 14,000 stores worldwide. Dali, ang pioneer ng ganitong hard discount model sa Pilipinas at target nitong maabot ang mga komunidad at mga barangay, kaya naman kalaban ito ng mga sari-sari stores. Para mapababa ang presyo ay nagbebenta sila ng private labels o kanilang sariling brands ng iba't ibang produkto. Konti lang din ang tauhan at simpleng display lang na nakalagay sa mga karton o crates. Lahat ng stores ay company-owned at hindi bukas para sa franchise. 33.9 billion pesos ang benta ng Dali noong 2024 pero lugi pa rin sila ng 1.97 billion dahil sa kanilang agresibong expansion. Pagdating sa small grocery, pumapangalawa sa Dali ang O-Save na mayroon ng mahigit 750 stores. Donuts and Coffee. Dunkin'. Nag-rebrand ang Dunkin' Donuts sa Pilipinas noong 2019 at ginawang Dunkin' na lang. Kasabay nito ang paglawak ng kanilang coffee menu upang labanan ang Starbucks pero sa mas murang presyo. Nagkaroon din sila ng agresibong expansion para sabayan ang lumalakas na coffee and tambay culture sa Pilipinas. Sa ngayon ay mayroon ng halos 1,500 stores ang Dunkin' at mahigit 100 dito ay may drive-thru na. Ang Philippine Master Franchise ng Dunkin' ay hawak ng Golden Donuts Incorporated ng Prieto family. Pangalawa sa Donuts and Coffee ang Krispy Kreme na mayroong mahigit 100 stores at ikatlo naman ang Jayco Donuts and Coffee na mayroong 65 branches. Online Casino. Digiplus Interactive Corporation. Digiplus ang may hawak sa 50% market share pagdating sa online casino at digital gaming sa pamamagitan ng kanilang gaming platforms na Bingo Plus, Arena Plus at GameZone. Ito ang fastest growing company sa Pilipinas sa taong 2026. Noong 2025 ay nagtala ito ng 84.2 billion pesos na revenue at 12.6 billion pesos na net income. Ito rin ang kumpanyang nagmamay-ari ng bingo outlets sa mga mall na Bingo Bonanza at mayroong 140 outlets. Ni-rebrand na ang mga ito
sa Bingo Plus. Ang founder nito at dating majority owner ay si Albi Benitez, isang negosyante at kilalang politiko mula sa Bacolod City. Ngunit unti-unti na siyang nagbenta ng kanyang shares at umalis na sa pamamahala sa kumpanya dahil sa political pressure. Ang DigiPlus ay pinamumunuan na ngayon ni Eusebio Tanco na siya ring nagmamay-ari ng education network na STI. Pumapangalawa sa DigiPlus ang Casino Plus na pagmamay-ari ng Stotzenberg Leisure Park and Hotel Corporation sa Clark, Pampanga. At ikatlo naman ang Mega Fanalo ng Soler Resort. Hospital Chains. Metro Pacific Health. Sila ang kinikilalang pinakamalaking network ng pribadong ospital sa buong Pilipinas. Mayroon silang 29 hospitals, 36 outpatient care centers, 6 cancer care centers, at mahigit 4,700 hospital beds sa buong bansa. Metro Pacific Health ang may-ari ng mga pinakasikat na premier tertiary hospital sa bansa, gaya ng Makati Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, Asian Hospital and Medical Center, Manila Doctors Hospital, Davao Doctors Hospital, at Riverside Medical Center. Bahagi ito ng kilalang MVP Group sa ilalim ng pamumuno at direksyon ng business tycoon na si Manuel V. Pangilinan. Ngunit 20% lang nito ang tunay na pagmamay-ari ng MVP Group at ang malaking 80% majority stake ay pagmamay-ari ng dayuhang consortium ng US private equity firm na KKR and Company at ng Singaporean Sovereign Wealth Fund na GIC. 1.7 billion pesos ang net income ng Metro Pacific Health noong 2025. Pumapangalawa sa kanila ang The Medical City na may malawak ding network ng mga klinika at partner hospitals. Education System. FINMA. Sila ang tinuturing na pinakamalaking network ng pribadong paaralan sa Pilipinas na nakatutok sa affordable private education. Noong 2025, pumalo sa record-breaking na halos 178,000 students ang kanilang total enrollees. Nagtala ang FINMA Education ng 7.19 billion pesos sa revenue at 1.61 billion pesos sa net income para sa buong taon ng 2025. Mayroon na silang 12 schools sa Pilipinas, kabilang ang Aurelio University, University of Pangasinan, University of Iloilo, Cagayan de Oro College, St. Jude College, Southwestern University, at iba pa. Mayroon din silang 2 universidad sa Indonesia. Bahagi ito ng FINMA Corporation, ang conglomerate ng Del Rosario family, at kilala sila sa pagbili ng struggling schools at pagpapalakas nito bilang affordable private education system para sa lower middle class families. Pumapangalawa sa FINMA Education ang STI Education Systems na may mahigit 132,000 students. Pangatlo naman ang National University o NU ng SM Group na mayroon ng mahigit 83,000 students. Electricity Provider. Meralco. Ang Meralco ang pinakamalaking private electricity distribution company sa Pilipinas. Sila ang nagsusupply ng kuryente sa Metro Manila at maraming bahagi ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga at iba pang lugar sa Luzon. Mayroon silang mahigit 8 million customers, kaya halos bawat bahay, kondo, mall, opisina, factory, hospital at negosyo sa kanilang franchise area ay dumadaan sa Meralco ang bayad sa kuryente. Noong 2025, nagtala ang Meralco ng 50.6 billion pesos na net income. Bahagi ito ng kilalang MVP Group ni Manuel V. Pangilinan na siyang may hawak ng pinakamalaking bahagi na 47.46% na shares upang pamunuan ang management, habang ang JG Summit ng Gokongwei family naman ang kanilang strategic partner na may hawak
ng 26.37% ng mga shares. Pumapangalawa sa Meralco pagdating sa mga pribadong power distributor ang Aboitiz Power na hawak ang malaking bahagi ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Appliance Store. Abenson. Ang Abenson ang kinikilalang pinakamalaking physical, appliance at gadget store network sa buong Pilipinas. Itinatag noong 1970, mayroon na silang mahigit 150 branches sa buong bansa kasama ang kanilang malakas na online superstore. Si Wilson Lim ang founder nito na siya ring founder ng Walter Mart Community Malls. Malakas kumita ang Abenson dahil halos bawat bahay, kondo, opisina, restaurant at negosyo ay nangangailangan ng appliances tulad ng aircon, refrigerator, washing machine, TV, laptop, cellphone at iba pang electronics na madali lang bilhin dahil sa mga installment plans. Pumapangalawa sa Abenson ang SM Appliance Center ng SM Group habang ikatlo naman ang Robinsons Appliances ng Gokongwei Group. Home Improvement and Construction Supplies. Welcon Depot. Ang Welcon Depot ang kinikilalang pinakamalaking home improvement at construction supplies retailer sa Pilipinas. Mayroon na silang 104 stores nationwide kung saan mabibili ang halos lahat ng kailangan sa pagpapatayo, pagpapaayos at pagpapaganda ng bahay. Itinatag ito noong 1977 ni William Bello at mula sa simpleng hardware store ay lumaki bilang go-to supplier ng homeowners, contractors, architects, engineers at real estate developers. Noong 2025, nagtala ang Wilcon ng 35.4 billion pesos na net sales at 2.45 billion pesos na net income. Pumapangalawa sa Wilcon ang City Hardware na mayroon ng mahigit 130 branches nationwide habang ikatlo naman ang All Home ng Villar Group na may 72 stores. Local Coffee Shop Chain. Bose Coffee. Ang Bose Coffee ang kinikilalang pinakamalaking homegrown coffee shop chain sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1996 ni Steve Benitez sa Cebu City at nagsimula lang bilang isang maliit na coffee kiosk bago lumaki bilang pambansang coffee brand. Nitong May 2026, binuksan ng Bose Coffee ang kanilang ika-200 store worldwide sa Cebu habang target nilang palawakin pa ito hanggang 400 stores sa 2030. 24 sa kanilang branches ay matatagpuan sa Qatar at United Arab Emirates o UAE. Ang pinagkaiba ng Bose Coffee sa ibang coffee shops ay ang paggamit at pag-promote nila ng Philippine coffee beans mula sa mga lugar tulad ng Sagada, Benguet, Bukidnon, Mount Apu at Mount Matutum. Pumapangalawa sa Bose Coffee ang But First Coffee na mabilis lumaki bilang Filipino coffee franchise brand na may mahigit 200 branches nationwide habang ikatlo naman ang Coffee Project Group ng Villar Group na may 158 branches nationwide sa ilalim ng 15 cafe and dining brands. Alin sa mga negosyong ito ang pinaka-nagustuhan mo at alin ang pinaka-ayaw mo at bakit? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.